Hi guys, it's me, Shala, and welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para naman notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, aalis na naman kami ni Yana. Kitang-kita niyo naman mukhang dalagang-dalaga na talaga siya sa suot niya. Pero ang nakakatuwa lang, kahit anong ipasuot mo sa kanya, ay bagay na bagay sa kanya. Mukhang dalaga talaga siya. Tingnan niyo naman, pil na pil niya yung suot niya. For the sun kiss ng ampeg. So yun na nga, mag-share lang ako. Galing ako ng school nito at nagmamadali lang ako. Talagang sobrang na-rush lang ako ng mga panahon na to dahil anong oras na ako nakauwi. Kinausap ko kasi yung principal sa school nila. At grabe naging usapan namin ng principal sa office nila. Kaya ayun, napatagal talaga ako. Sobrang na-rush ako at naglakad lang ako pauwi galing opisina papunta ng bahay. Kaya naligo na rin ako pagdating ko. Talagang kinalma ko lang yung sarili ko. Pero nagmamadali pa rin ako. Sabi ko pa nga naman, kinakabahan ako kasi sabi ko maliligo ko yung init-init ng panahon. Pero kahit gano'n, naging okay naman ako ng panahon. Sobrang naging pagod lang talaga yung naramdaman ko nung time na yun. Pero medyo umupo lang ako ng saglit pagka uwi ko, tapos ayun, naligo na ako and nag-ayos na ako and diretso na kami alis ni Yana. Tinawag ko lang si Yana, dapat aalis pa daw sila, pero sabi ng kapatid ko, kauuwi lang nila. Ang sabi ng anak ko, nung paalis na kami, pupunta kami ng Jollibee, tapos sabi ng tito niya, ikagagaling lang daw nila ng Jollibee. Pero sabi ko, hindi pa kami pupunta ng Jollibee, pupunta ako doon sa mga kasumba ko. Malaki na rin yung bag na dinala ko kasi sabi ko para may dala akong pamalit naming dalawa. At talagang sobrang nakakatuwa dahil naka-ready talaga ako. Lagi naman ako naka-ready, lagi ako may slippers na dala. Grabe talaga, sobrang init ang panahon na to. Nagulat din ako kasi hindi talaga siya umuulan hanggang matapos yung birthday ko at hindi talaga umuulan sa gabi lang, pero grabe ang init sa umaga. Pero hindi siya katulad ng mga nakaraan na talagang binabaha na kami pag ganitong mga panahon na. Nasanay kasi ako na tuwing birthday ko, meron kaming maliit na swimming pool sa loob ng bahay namin. Joke lang, hindi swimming pool yun, baha yun. Kaya talagang usong-uso yung mga panahon na yun, yung mga usong-uso talaga ang leptospirosis sa tuwing sineselebrate ko yung mga birthday ko at tuwing pumupunta yung mga klase ko, talagang laging baha sa loob ng bahay namin. Hindi naman sobrang taas, parang hanggang tuhod lang, pero ito yung nakakagbigla. Talagang ngayon 2026 ay hindi binaha ang loob ng bahay namin. Dati hindi talaga ako maalis sa tuwing magbe-birthday ako, malapit ang birthday ko o 3 araw bago mag-birthday ko kasi talagang kinakabahan ako at talagang naniniwala pa ako sa mga kasabihan na matatanda na pag birthday mo or pagkatapos ng birthday mo ay wag aalis kasi talagang delikado. Pero hindi nga ako nagkamali, ito talagang driver na to ay masyadong kaskasero. Na aksidente pa kami ng anak ko bago kami makapunta doon sa bahay ni Ate Monit, kaya talagang nalate ako. Sobrang nanghingi ako ng sorry sa kanila doon sa GC kasi tingnan nyo naman yung nangyari sa anak ko pagbaba namin ng tricycle. Nahulog siya sa tricycle. Hindi ko na rin na-videohan na sobrang dungis niya, pero sobrang thank you doon sa rider. Dito sa video na to, hindi ko nakunan yung plate number ng driver, pero sobrang nagpapasalamat ako doon sa may rider. Ano siya, para siyang nagagrab o angkas or ano, move it or kahit ano. Basta yung lalaki na yun, binigyan niya ako ng towel, sabi niya sa akin na lang. Tapos yung tubig niya doon sa tumbler niya, sobrang lamig pa nga nun, binigay niya sa akin para lang mahugasan si Yana. At buti, may dala akong extrang damit. Yun yung binili ko sa Shein. Kararating lang nung nakaraan. Kaya ayun yung naipasuot ko. Para hindi na ako bumalik sa bahay para palitan siya. At sobrang nakakatuwa. At isa lang kasi yung set niya na kaya hindi na rin ako hindi ko na rin siya napalitan nung nandito na siya. Kaya okay na yun. At least malinis siya nung dumating dito. Kaya lang pag uwi namin, doon ko lang talaga napansin na marami pala siyang naging sugat sa tuhod. Kasi talagang nalaglag siya sa tricycle. At muntik pa siyang sumubsob dun sa may putika. Nakita niyo naman yung kanto ng lamesa. Doon siya talaga nahulog. Sabi pa nga nung isang tricycle driver, kasalanan din ni Kuya. Bakit doon siya nagbababa sa maraming putik? Talagang hindi makakapagbaba ng maayos ng pasahero doon. And hindi man lang niya talaga inurong. Nung inurong niya nung pababa na kami, kaya parehas kami niya na ayun, tumaob. Tapos ayun, puro dumi yung electric pan niya. Nagsumbong mga siya sa daddy niya kasi sabi niya nahulog daw siya. Tapos yung electric pan, pero sabi ng daddy niya, mas na ano ng daddy niya yung safety niya. Kung nasira man yung electric pan ay bibilhan na lang siya. Pero ayun na nga, na makarating kami dito is ayan na, ako na lang din yung inaantay nila. Hindi lang ako. Kumbaga iniintay din nila sila Ate Hazel, sila Ate Jo at sila Ate Laika. Pero yun na kasi gutom na rin sila at may mga bata kaya sabi nila kakain na. Kaya hindi ko na rin naintay sa Ate Hazel doon sa kanto. Nasa kanto na ako nung sinabi ni Ate Monet na intayin ko na sila Ate Hazel. Pero sabi ko mamamatay nung cellphone ko. Kailangan ko na lang pumunta doon. And may kasama naman si Ate Hazel nun kaya hindi rin naman siya mag-isa kaya hindi ko na rin na-intay. Pagdating ko dito sa bahay ni Ate Monet is 4% na lang ako kaya diniretso charge ko na siya at pinlay ko na lang tong video.
ayun, tapos na kaming kumain. Nandito na si Ate Jo, si Ate Hazel, at si Ate Lilaika. And ayun, sobrang busog ako nung panahon na to. And ayun, sobrang kukulit din ng mga bata. And ayun, habang luluto ako, actually nagluluto ako nito sa labas, pero si ate ang nagbabantay. Tapos si Vanessa is kararating lang. Habang nagluluto ako, iniwan ko yung niluto ko at pinabantay ko muna kay Ate Bianca kasi susunduin ko si Bane kasi nandiyan na si Bane. So ang niluluto ko na lang nito ay fries, kikiam, fish, I don't know, kikiam balls yun, basta yun. And ayun, sobrang pagod na rin kasi ni Ate Monet and sabi ko sige. And ayun, nasa labas yung ano kasi sobrang init. Kasi kung sa loob kami mag-iinit is sobrang init sa loob, magiging kulob yung init nung niluluto, kaya doon na lang din. And syempre medyo malamig doon kasi nga kakatapos lang umulan ng mga panahon na to. So ayun, nagtataka kayo, akala nyo iba na yung grupo ko. Hindi po iba yung grupo ko, nagpalit lang po kami ng name ng grupo namin. And ayun, syempre privacy na lang namin yun at hindi ko na rin i-share kung bakit. And ayun, sobrang nagpapasalamat ako. Hindi pa pala ako nakakapagpasalamat ng sobra. Nakapag-chat ako kalaate kinabukasan na kasi sobrang knockout ang babae after nito. Sobrang pagod, sobrang busog. Like, hindi ko na alam, talagang gusto ko lang talaga magpahinga pagdating ko ng bahay. And ayun, knockout din si Yana. So, tulog din talaga kaming dalawa. And ayun, kinabukasan ko na talaga sila na chat na ayun, nagpapasalamat ako. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga ate na to. Talagang pangatlong ano na to, pangatlong birthday ko na iba yung naghanda sa akin. Is yung una, yung kasamahan ko sa solo parents, second yung grupo ko naging grupo kong Maldita, and this one is sobrang hindi ko naman masasabi pero para sa akin parang ang garbo na ng pangapanahon na to kasi ang dami nilang hinanda para sa akin. Sobrang nakakatuwa and sobrang love na love ko tong mga mami at ate ko kasi hindi lang talaga siya, wala kaming kaaway-away. Sobrang nakakatuwa yung grupo na to, parang saya lang talaga. Meron kami pag hindi pagkakaunawan kasi wala namang perfect na grupo, pero hindi naman talaga kahit maski mga bata nga, di ba, nagkakatampuan. Syempre may ganun din naman kami, pero talagang timbang yung pagiging family namin sa grupo na to. Kaya sobrang favorite ko tong grupo na to. And sobrang na-appreciate ko sila. Hindi ko alam kung paano ko i-explain yung pakiramdam. Ito si Ate Monet, siya yung sumasayo. Siya yung nagluto ng lahat. And ayun, nag-ambagan lang naman kami. And hindi naman ako talaga nag-ambag kasi nilibre ako ni Mami Jana sa ambag. Kaya na si Mami Jana kasi wala siya ng mga panahon na to. And at least sobrang happy ako kasi kahit papano nandiyan sila at talagang pumunta sila. Kala ko kasi talaga walang pupunta. And usapan kasi namin ni Mami Jana baka hindi na rin matuloy. And wala na rin kasi ako sa mood ng mga panahon na to. Kasi talaga nagbe-breakdown ako dahil marami akong iniisip. May problema kasi ako nung araw na to bago talaga mangyari yung birthday ko. Ang iniisip ko yung binlatter ko talaga nung panahon na yun. Pero hindi ko na rin i-share kasi ibang usapan na rin yun. And ayun na nga, sobrang happy ko. And ito, kumuha lang ako ng mga behind the scene namin. At least nakikita nyo kung gaano kami kasaya. Talagang ganito lang kami palagi. Ganito yung madalas namin gawin pagkatapos ng Zumba. Talagang kain kami, kung hindi Zumba is ganito, TikTok, practice, at basta Zumba kain talaga kami, kaya sobrang saya ng grupo na to. Kaya parang mga lang kami, parang lang kami mga estudyante, alam nyo yun. And yung mga mami dito, hindi mo mahalata ng mga senior talaga. Kasi yung galawan nila, mas malakas pa nga sila sa akin kung tutuusin. Kaya sobrang sobrang bilib ko sa kanila na sabi ko, sana pag ganyang edad na rin ako, ganyan pa rin ako kalakas katulad sa inyo. Hindi yung katulad ko na kaka 26 ko pa lang, pero grabe ako mapagod. Grabe yung pagod ko talaga. As in, parang ang bigat ng katawan ko. Hindi ko talaga kaya yung mataba Kasi hikain din talaga ako, kaya sobrang pero yun, sobrang nakakatawa. Hindi ko talaga kabisado to Talagang sumasabay lang ako sa kanila. Kung nakikita nyo, nagkakamali pa ako. Kasi hindi ko talaga na-practice. Nagpa-practice sila ako, nagluluto ako sa labas. Tapos sabi nila, dapat nasa unahan ako or nasa gitna. Pero since sabi ko, hindi ko nga kabisado, wag na akong gumit, nasa gilid na lang ako. Pero nasa unahan pa din. And ayun, sobrang nakakatuwa to. Kasi parang nagkaroon kami ng sarili namin production. At eto yung niluluto ko sa labas. Pagkatapos namin sumayaw, nag-uwian na rin yung iba. And sobrang pawis ko. Pasensya na sa pawis ko kasi talagang sobrang init. And grabe, pawisin talaga ako. Grabe ako pag mainitan sa katawan talaga. Kaya ayoko talaga ng ganito kataba Kasi nga, ayun na nga, parang feeling ko ang bigat-bigat ng katawan ko. And ayun, habang nagsasaya sila sa loob, ito ako, nagluluto ko dito. Kasi umalis na rin si Ate Bianca. And ayun na nga, gusto ko rin na maganito. Kasi sabi ko rin sa kanila na hindi ako iinom talaga. Ayoko uminom nung araw na to.
And nangako rin kasi ako kay baby na hindi ako iinom. Kaya hindi tayo iinom for today's video. Baka mamaya mag-away na naman kami. Taawain ko siya dahil lasing na naman ang babae. Pero ayun na nga, habang nagluluto ko, syempre, hindi ko rin naman siya talaga mapapa kasi grabe ang init. Siyempre, ang init talaga kaya pinapaypayan ko yan kasi sabi ko dapat maglalaro kami ng mataas tsaka baba, yung ganon. Pero dahil busog na nga kami, hindi na rin nakapaglaro at nakauwi na rin yung iba. So, ayun, sabi nila, hindi sila marunong magtimpla kaya ako yung nagtimpla ng gin nila pero hindi ako uminom. Hindi talaga ako uminom kahit nililisikan ako ng mata ni Ate Monet. Ayoko talaga kasi sabi ko, ayoko, I don't want to drink. Wala na talaga ako sa mood. I just mix their alcohol lang and yun. Sobrang tuwa-tuwa pa ako. Pinagtawanan pa nga namin. Sabi niya, sino marunong magtimpla? Marunong magtimpla? Hindi po. Si Banay marunong. Sinisindahan yung ilalim. Tapos nagtaka sila. Sabi ko, hindi, pakuluan na lang dun sa may gasol sa labas. And ayun, nagtataka talaga sila. Sabi ko, joke lang. Marunong ako magsindi pero hindi ako iinom. Pero ayun, sabi nga daw nila, matapang daw yung sindi ko nung time na to. Kaya, bahala na sila. Sila naman yung iinom eh. So, ayun, si Vanessa, kinakausap lang ako and sila tamang usap lang din and hindi na rin ako talaga nag-focus ako dito kasi apoy ito. Naalala nyo yung mga panahon na sinasabi ko sa inyo na may mga talagang nasusunog sa ganito at nasusunog talaga yung pitchel kaya talagang focus talagang babae dito, hindi lang sa pagkain dito rin. Pero hindi talaga ako uminom. Grabe kasi sobrang busog ko ng araw na to, hindi ko na rin talaga kaya uminom. Pag uminom pa ako baka isuka ko na kasi talagang tignan nyo naman yung tiyan ko, hindi lang dede ko yung busog, pati yung tiyan ko, pati yung mga hita ko and ayun, pati yung aking pisngi. So, ayan na ba talaga ako nito mga karaang araw kasi talaga na-stop talaga ako sa pag-exercise kasi wala na ako nagiging tulog. Hindi ko kaya mag-exercise nang wala akong tulog. So, ayun, kulang daw yung sindi ko dito kasi sobrang tapang pa. And naisip ko rin kasi hindi rin masyadong malamig din yung alak. Pero, ayun naman, kinaya naman nila. Sabi pa nga nila, iisa pa, pero sabi ko, bahala kayo, pero ako hindi talaga ako iinom. Nakatingin siguro ako isang lang, pero hindi talaga ako uminom talaga. Sinabi ko la ate, ayoko. Talagang pinapakpapak ko lang yung pulutan nila habang nag-chicken sila dyan. Di naman nila ako nahalata na panay ko sa kanilang pulutan. Ginawang kanin ng pulutan, 'di ba? Pero ayun na nga, sobrang natutuwa ko. Ito yung pinaka nakakatuwa dito, yung wala na siyang laman. O, 'di ba? Feeling yarn, feeling pro. Tapos ayun, na matapos ko na timplahin to, ayun, binigay ko na lang din sa kanila. Enjoyin nyo yung timpla ng inyong bartender. Charot lang. So, ayun na nga. Chika-chika lang sila and ako busy-busy din ako and sobrang nagpapaka-busy ako kasi hindi ko talaga alam kung paano ako magkakasignal. Wala talagang signal dito kala Ate Monet talaga manda. Pangalawang punta ko na dito, wala talaga sa kanilang signal. And ayan, ang unti nila magtubig kaya sabi ko alam kong mapa ito. Pero alam ko nilagyan ulit nila to ng tubig kaya punuto ko sa susunod na video kung makikita nyo.
So, yun guys, wala na talaga ako masasabi. Sobrang nagpapasalamat ako, sobrang na-appreciate ko, at sobrang na-speechless ako. Pero alam ko naman na ramdam nyo rin na sobrang ako nagpapasalamat. At ayun, kitang-kita nyo naman ginagawa kong kanin yung pulutan nila. And ayun na nga, natapos na naman ang ating video. Before you leave this video, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So don't forget to like, share, and comment. Stay positive, stay good vibes always. God bless to all of you. Never give up. Bye! See you sa next vlog. May part 2 to. Abangan nyo yung mga kuha nila, mga behind the scene din.